Vesper, everyone. Finally, it's Sabbath. Thank God for the wonderful week. Kapag laom shine, kamusta ikaw? Yes, I'm good. Thank you for asking kapag laom Jennifer, no? Good evening, viewers! Happy Sabbath! Kapag laom Jennifer, naka-experience ka na lipong? Oo, balas ang high school, bala kapag laom shine. Upuday Ay, patatugani. upuday Wala, di ko tagali. kabalos ang rason nga analipungan ko. Tonight, we will all be learning on how to survive when the economy collapses. Thanking God for His wonderful care through the week. Let us praise Him through prayer. Dakilang Diyos, Ama naming mahabagin, makapangyarihan, may akda ng aming mga buhay. Sa oras na ito, Panginoon, aming idadalangin, aming ilinalapit ang lahat ng aming mga problema. Kayo po, Panginoon, ang nakakaalam sa lahat ng aming mga taga-subaybay, tagapanood at tagapakinig sa oras na ito. Nawa, Panginoon, ang inyong gabay, patnubay, ang suma kanila. Sa aming pagpatuloy sa pag-aaral sa paksain sa oras na ito, Panginoon, aming hinihiling ang gabay ng banal na Espiritu. Nang sa ganon, maintindihan namin ang inyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig sa aming mga panalangin. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. We thank God for His endurances and mercies around us despite the hardest times in our lives. Prophecy are fulfilling. Economy are affected. Let us give time to our speaker, Executive Secretary from East Visayan Conference to empower us. Let us welcome Pastor Victoriano Porteza. How to survive when economy collapses. Sa ating mga taga-subaybay all over the world, sa ato naga-tanaw karon o nagapaminaw through their Facebook page, usa ka malipayong oras kaninyong tanan. Ang Dios nagatanaw o nakig-uban sa inyo karon. Ang Diyos magaduaw sa inyong tagsa-tagsang panimalay. Bisag unsa ang atong kabutang karon, ang Diyos nagatutok sa matag usa kanato. Kamo naa sa tagsa-tagsa ninyong panimalay. Nagasubaybay og nagalantaw, usbon ko, usa ka mabungahong oras sa inyong tanan. Karong kapanahunan makaigalaan, kung atong tan-awon ang atong sitwasyon. Dunay panghitabo sa kalibutan karon nga ang kada usa nato dili gusto. Ang bawat isa sa atin ay ayaw na kahit tumingin sa mga pangyayari sa ating kapaligiran sa panahong ito. Dunay pagbatik nga kahadlok. Dunay mga kabalaka tungod sa pandemya o sa COVID-19 nga ato na eksperyensyahan nga hapit na magduha ka tuig. Mga kaigalaan, sa atong panghunahuna kanunay ni sulod sa atong utak nga dili malikayan nga doon tay pagkabalaka. Pero karon kaya nato atubangon, kaya nating harapin kung anumang mayroon sa ating mga daan. Dahil ang Panginoon ay siyang gagabay, tutulong sa ating laban sa lahat ng panahon. Sa ato mga taga-subaybay, sa ato mga kahigalaan, gusto na ako tamo hangyoon sa dili pa ko magpadayon. Ako ipapahat sa inyo kung doon na mo'y access sa atong makahigalaan ng mga Seventh-day Adventist,
ako kamo giawhag sa pagbasa ni ining gamay nga basahon. Hope for the Troubled Times by Mark Finley. Kung doon na mo yung mga kailang, mga Seventh-day Adventist, naani sila sa ilang mga kamot. Pwede mo mangayo ani sa ila. Mauni siya ang gamay nga basahon nga makagaan sa atong mga pagbating bugat sa atong mga kasing-kasing. Mauni siya ang basahon nga magahatag kanato paggiya padulong adto sa balang kasulatan. Kung unsay katuyuan sa Dios, unsay plano sa Dios, unsay lutsanan sa kagupong, sa likwaot nga kinabuhi nga ato gina-eksperyensyahan sa kapanahonan karon. Magatabang ni siya to lighten our burdens and bring us to something different experience sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ug sa atong paghisgot karon ang uban nga puntos nga atong paghisgotan ay manggagaling sa basahin na ito, mga kapatid. Sa ako gingingon kanina, ang atong paghisgotan usa ka dili nato gusto. Apan dili nato malikayan na dapat nating harapin kasi nandito tayo ngayon. Dapat tayong humarap. Hindi natin pwedeng talikuran ang ating mga suliran. Dahil ito ay buhay. Kinabuhi ni karon nga ato ginadala. Nga dapat natong atubangon kung unsay naa sa ato karon. Karon ang atong paghisgutan. Makita ninyo sa screen. How to survive when economy collapses. Usa kadakong bugat nga atong pamalandungon. Unsahon nga kita makalampos taliwala sa pagsadsad sa ekonomiya sa atong kalibutan. Tungod sa epekto sa pandemya, apan ang Biblia makagalaan, magatabang kanato pagsabot sa kapanahonan karon ug unsay atong posibleng lutsanan atubangon problema personal ug sa atong pamilya. Dili nato malikayan ug dili taptapan ang atong mga mata atong nakikita sa kapanahonan karon ang epekto ng pandemya. Daghan mga kinabuhi ang nakalas. Direct or indirect nga epekto sa maong COVID-19. Dunay mga naasa sa mga hospitals. Apan ang pinakasakit usa sa mga epekto usab kay kasagaran karon sa mga tao, dunay mga tao karon nga nawalan og trabaho. Nawala og pangita. Daghan mga kumpanya nga nagsira. Ang uban nawala og savings, nawalaan og savings. O ang tibuok kalibutan apektado. Bisan ang atong kaugalingong nasod sa Pilipinas, apektado sa panghitabo karon. No abay, do na bay lutsanan kini. Do na bay natong agian. Sa ako gikaingon, ato ni siya atubangon. Kay dili nato ni maiskipan. Ang realidad naa sa atong atubangan. Nga ato siya pinaagi sa tabang sa Dios, ato ni siya atubangon makaigalaan. Tinuod sa 2 Timoteo 3:1 nagkanayon. But know this, difficult times will come in the last days. Dapat nating malaman na sa katapusang panahon, lisod ng mga panahon moabot. Hugpong sa katapusan makaigalaan. Bisag dili nato mao ang direksyon sa atong paglakaw. Moabot sa atong mga dalan nga ato na lang masabtan nga naa ta nabutang sa sitwasyon sa kapanahonan karon nga lisod gayud. Pila ka mga tao ang akong naistorya karon. Napangutana kung unsay nin tinan-awan ninyo sa kapanahonan karon. Sulod sa 2 ka tuig, almost 2 years. Walay laing natubag kung dili nag-ingon sila, lisod ang kapanahonan karon. Tama po mga kapatid ang Biblia. Sinasabi ng Biblia, datapwat alamin mo ito na sa mga huling araw ay darating ang panahon na mapanganib, mahirap, nakakatakot. Difficult times will come in the last days.
Buot pasabot magkaygalaan nga naata karon naglawig, nagbiyahe sa kinabuhi sa katapusang bahin sa istorya sa kalibutan. Apan dili pa ni mao ang katapusan, hinuon sinugdan pa ni sa kalisdanan. Ephesians 5:16 nag-ingon diri, making the most of the time because the days are evil. Making the most of the time because the days are evil. Redeeming the time because the time. Redeeming the time because the days are evil. Nga managpahimulos sa kahigayunan, kay ang panahon karon puno sa kalisdanan. Nga sa kada panahon sa kinabuhi, sa pagbangon nato sa adlaw, sayo sa buntag, atong pamalandungon kung unsa ang atong himuon karong adlawa, nga maayong butang, nga atong pahimuslan ang panahon nga gihatag sa Dios kung unsay atong mahimo nga maayo, taliwala ni ining kalisdanan sa kapanahonan karon. Higala, beloved, the tremendous result, the scenario, this means that more people will be out of work. More companies will go bankrupt. More families will be under enormous financial stress. And more countries will struggle to provide basic services for their populations. The poor and underprivileged will suffer the most because they are dependent on their daily wages and no savings account. They are open and able to provide even the necessity of life for their families. Beloved friends, try to think of what's happening today. Unsay mensahe sa Dios para sa ato? Ano ba ang mensahe ng Panginoon para sa atin? Sa mga pangyayari, kaganapan ito, mga kahigalaan. Isang manunulat na si David Beasley, Director of the UN World Food Program branch, ay may sinasabi. Sabi niya, there are no famine yet, but I warn you that if we don't prepare and act now to secure access, avoiding fundings, shortfalls and disruption to trade, we could be facing multiple famines of biblical proportion within a few short months. Millions of civilians living in a conflicted, scared nations, including many women and children, face being pushed to the brinks of starvation with the specters of famine in a very real and dangerous possibility. Beloved, nakakatakot ang sinabi. Samtang dunay panahon ato himuon, sa Galatia 6, versikulo 10, sa Tagalog na Biblia, ito po ay sinasabi, kaya nga samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Hanggat tayo ay may panahon pa. We have still time, we must do what is good sa lahat ng tao, lalong-lalo na in the household of faith, beloved. Sa kada adlaw sa pagkinabuhi, something to do with practical Christianity. Try to think of something, even just a little thing. Kung unsa ang aking magagawa sa araw na ito, kabutihan para sa kapwa-tao. Why? We must redeem the time because the days are evil. In spite of this untoward generation, tayo ay mag-isip kung ano ang ating magagawang mabuti sa ating kapwa-tao. Higala, what a possible picture might be. Very dangerous and alarming. We can do something to help others amidst this global pandemic.
But in spite of the situations, there is hope, something behind or beyond our human comprehension. Nga bisan pa sa inganing kabutang karon, sa luyo nga usahay di nato masabtan tungod sa kalalom sa plano sa Dios. Doon ay paglaom kay ang Biblia nagkanayon. Psalm 71 verse 5. For you are my hope, Lord God, my confidence from my youth. Kay ikaw ang akong paglaom, o Ginoong Dios. Ikaw mao ang akong pagsalig, sukad pa sa akong pagkabata. Ang akong pagsalig kanimo, O Dios, walay pagpaltos gikan sa akong pagkagamay, hangtod sa akong pagkadako. Sapagkat ikaw ay aking pag-asa, O Panginoong Diyos. Ikaw ay aking tiwala mula sa aking kabataan. Kay nakita ni Salmista David nga ang Diyos walay pagpaltos. God never failed. God never changed. Ang Diyos nga atong gituuhan sa unang panahon, mao ang Diyos karon ug Diyos ugma ug hangtod sa walay katapusan. Ang paglaong makaygalaan, dili lang na nga imong isulti or imong pangandoy. C.S. Lewis nagkanayon siya. A Christian hope is not an escape or a wishful thinking, but it's something that a Christian meant to do. We must do. Hope. Ibutang nato nga doon natay paglaom nga dili lang atong pangandoy lang unta. Kung dili paglaom nga atong buhaton nga kining paglaom mutisok sa atong panghunahuna taliwala sa pandemya sa panahon karon mga kaigalaan. How to survive a financial crash? Mao ni karon ang pinakadako nga kabutang sa sitwasyon, bisag asa tamo adto. Left and right, pangutani ang mga tao karon. Walay lain nga itubag. Ang financial ug ang panapi nga kabutang ang pinakadako nga mao ang gipasan sa mga katawhan karon. Daghang nangawalaan og trabaho, nasayod ta ana. Nisulod ang mga kabalaka ug kagupong sa kinabuhi. Apan ang Dios nagatan-aw kanato. In the 6th century BC, the wealthiest man in the world was Croesus. He was the king of Lydia from 560 to 547 BC. He credited with issuing the first true gold coins with a standardized purity for general circulation. One day, King Croesus asked the philosophers Solon's who the happiest man in the world was. Solon's answer, as recorded by the Greek historian Herodotus, went something like this. To live well, you must prepare to die well. It seems there is a proportion in the statement, right? To live well, you must prepare to die well. There is something tragically wrong with a society that is obsessed with making money, seeking happiness in material things, leads us down the road to nowhere. Beloved, attempting to fill our lives with things only leaves us empty. Please remember this line. There is more to life than simply making money. Life is important than any other things, especially eternal life. The Bible presents eternal financial principles that make sense. This revealed financial secret that most of the world doesn't know. It encourages us to reevaluate something that has to think, to ponder upon our priorities, to make investment that will pay off in a long run. Here are 3 financial principles outlined in the Bible that will enable us to survive financial crisis. So dunay mga suggestion o mga light nga magahatag kanato
unsahon ang paglampos taliwala sa likwaot nga panapi natong kalisdanan. Number 1, accept the eternal truth that God is the creator of this world and the owner of everything in it. Dawata ang tiunay nga tinuod nga kamatuoran, huway katapusan, nga ang Dios mao ang naglalang, nga siya ang tag-iya sa tanan. Tungod kay siya ang tag-iya sa tanan, dili ta niya pasagdan. Ibibigay niya ang lahat dahil siya ang may-ari ng lahat. Dili kita. Buot pasabot, siya ang dunay ikahatag, kay siya ang naay storage, siya ang naay gigunitan. So una nga prinsipyo, unsahon ang paglampos, pag-survive sa financial natong kahagipot sa nga sitwasyon. Accept the eternal truth that God is the creator of this world and the owner of everything. Tungod kay kung wala ta, dunay usa nga maghatag nato, kay siya ang tag-iya sa tanan. Sa Salmo 50, versikulo 10, ngadto sa 12, every beast of the forest is mine, said the Lord, and the cattle on the 1,000 hills. I know all the birds of the mountains, and the wild beasts of the field are mine, and all its fullness. It's very clear. God is the owner of everything. He owns us, even our very own lives. He owns us, beloved. So we have nothing to worry because God will supply all our needs according to His riches. Ang ato lang gikinahanglan unsahon ang pagtisok nga motubo ang atong pagtuo o pagsandig sa atong pagsalig sa Dios taliwala sa pandemya karon mga panahon. When our Lord created this world, He entrusted to Adam. God gave Adam dominion over the entire creation. Gitagaan si Adan og katungod nga mga siwa sa gihimo sa Dios. But when Adam sinned in the Garden of Eden, he surrendered his right of dominion. Gihukasan iyang gisurrender ang iyang katungod. Then there is somebody, the fallen angels, Lucifer, usurped the dominion and claimed the lordship of the earth. God is the true owner of this world, beloved. Both creation and redemption. Ang Dios ang tag-iya. Siya ang naglalang ug siya pod agaluwas nato. Jesus Christ is the beginning and the end. God is in control. Kay siya naad sa tanan. Siya ang naghimo nato, siya usab ang nagluwas nato. Everything we have is a gift of His grace. We are Christ. He created us, He redeemed us. What we have really is not our own. Even our children, it is not ours. Pangutan-on ta pag-abot sa panahon ang Ginoo moingon sa ato, where are the flocks? Asa ang panon nga akong gitugyan sa inyo? Ang atong mga kabataan gipaatiman ra na sa Dios nato, dili na ato. Mao nga manubag ta kung giunsa nato pag-atiman sila. Kay ang Dios ang nanag-iya sa tanan. Sa ato pa kita lamang magbalantay or manager. He is our provider, our sustainer, our supporter. What we have is a gift of His grace. Tungod sa kaluoy sa Dios, kung unsa may naakaron sa ato, ang kinabuhi, ang atong ginhawa, ngano nga nibangon ta pagkabuntag, tugod na sa grasya sa Dios. Everything we have is because He created us and redeemed us. We are stewards of His possessions, not owners. Dili kita. Sulay ragod ninyo. Obserbar ragod ninyo. Kapag ka ang tao ay mamatay,
wala na. I remember a certain Orthodox sayings that when a baby is born, twisted close palm. But when a man dies, stretch open palm. Buot pasabot nga ang bata, gani ipagkatao. Twisted, ana ang kamot. Buot pasabot nga tanan, nga butang nga yung makita under the sun, gusto niya kabuton. But when a man dies, stretch open palm. Buot pasabot, abli, walay madala sa lubnganan bisag usa. So there must be something very vital, necessary, importante nga gusto ipahinumdum sa ato karon sa Dios. Even every breath we take came from God. He is the one, remember this one, beloved, He is the one who opens the doors of opportunity for us to survive economically. Tungod kay siya ang tag-iya, siya ang nagatanaw sa atong kabutang. Kung naata sa salikwaot na hindi maganda ang ating kalagayan, sa ating mga pangangailangan, ang Panginoong Hesus ang magbubukas ng pinto para tayo'y magtagumpay, ating mapanagumpayan ang ating nararanasan kahirapan financially sa panahon ngayon. Number 2, believe that God who created you and redeemed you cares for you and will provide for you. Tuuhi ang Diyos. Kayo po ay manalig sa Panginoon na siya ang naglikha sa iyo. Siya ang nagligtas sa iyo. Mahal ka niya. At bibigyan ka niya kung anuman ang inyong pangangailangan. Ang problema usahay, unsahon nato ang pagduslit sa pagtuong mutubo sa atong kinabuhi, taliwala sa kapanahonan karon mga kaigalaan. Kaya tanan ng mga panghitabo, ang Diyos doon ay mensahe na nga dapat natong pamalandongon. Sa Philippians 4, versikulo 19, nag-ingon diri sa Cebuano, ug ang tanan inyong kinahanglanon, igahatag kaninyo sa akong Dios, sumala sa iyang mga bahandi sa himaya diha kang Kristo Jesus. It is through Jesus Christ, God will supply all our needs according to His riches. Ang atong Dios, dato, ang atong mga kinahanglan, tuldok ra na sa iyang atubangan. Muadto ta sa iya, muduol ta sa iya. Talk to Him. Talk to your God as your friend. Naminaw ang Diyos, makaigalaan. Pandemic does not eradicate the promises of God. Bisag unsang kabutang, kahit anong kalagayan mayroon tayong kahirapan, yan ay hindi makakaapekto sa mga pangako ng Diyos. Because God never changes. He is our God yesterday, today, and tomorrow. COVID-19 has not erased the assurance of God's eternal word. Certainly, He can help us solve our problem and provide for our needs. It can lead us to a deeper faith, greater trust, and more secure confidence in God. Bagamat unahin natin, hanapin ang Diyos. Lahat ay ibibigay. Hunahon nato siya pagbutang. Ato siya i-major. Kay karong mga panahon, usahay ang atong gi-major ang minor hinoon. Pero kung atong unahon pagbutang ang Dios, tanan nga atong mga panginahanglan, musunod na og iyang igahatag kanato. Kung karon mga panahon, hinumduman nato nga diin kita ubos nga emosyon sa atong kinabuhi. Diha usab ang pinakanindot ug tamis nga atong pakigistorya sa Dios pinaagi sa pag-ampo ug sa tanang panahon. Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Do you want that your things will be added? Do you want the things will be added unto you? So there is a condition. There is an auxiliary command that you have to seek first God. Seek first the kingdom of God. Unaha sa pagpangita ang Dios.
Una sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Dili lang ang benepisyo nga mga butang ang ihatag sa imo, mismo ang kinabuhi nga walay katapusan, igahatag sa imo sa Dios kung unahon siya nimo pagpangita. Beloved, when times are tough and our finances are limited, trusting God in these trying times is an act of faith. Because in a Christian life, trust is the essence. Please, remember this one. Sa Kristohanong lintunganay, mao ang pagsalig. Sa diha nga sa likwaot ng atong kabutang, gahagibot ang atong mga dalan. Ug musalig ta sa Dios, nagpakita na nga akto sa atong lalong nga pagsalig ug pagtuo sa Dios. When we trust God in trying times, it gives God the opportunity to do for us. It opens the door of our heart to receive His abundant storehouse of grace. God is still in control in every crisis. Living lives of trust, we are secured in love today, tomorrow, and forever. Number 3, and the last. Choose to reorder your priorities in view of the coming of Jesus. Kung ikaw tagaan og panahon, which, asa ang imong unahon, unsa ang imong i-priority o i-prioritize sa panahon karon? Bidaw mamalandong ta. Asa ang atong unahon? Asa ang atong i-prioritize? The Bible makes some remarkable prediction regarding an economic crash during the last days of Earth history. Tungod ni ining kabutang karon sa kalibutan nato nga naata karon nagsakay sa sitwasyon nga sama niini. Kung ikaw tagaan og higayon asa or unsa ang imong unahon ibutang sa imong kinabuhi. Ano ba ang number 1 mo na ilalagay sa shortlist mo sa prioridad sa buhay mo sa panahon ngayon? The greatest treasure we can have is a personal relationship with Jesus Christ. The pearl of the great price. When our faith is anchored in Jesus and the eternal treasures of His Word, then we are secured, beloved. So ang pinakadako sa tanan nga number 1 nga atong unahon magkahigalaan, walay lain ang personal nga relasyon sa Dios. Kumusta ang atong relasyon sa Dios sa kapanahonan karon? Kumusta ang pagtubo sa atong pag-exercise sa atong pagtuo kung naibutang ta sa salikwaot nga kabutang ug kalisdanan sa kinabuhi karon? He, Jesus, offer us abundant joy, inner peace, and lasting satisfaction. The fleeting pleasures of this world are soon to pass away, beloved. When our happiness, contentment, and security came from material possessions, and then economy suddenly crushed, we are left discouraged and downhearted and depressed. Kung kining ang atong katinuod nga kalipayan nga nagunahuna ta, nga ang totoong kasayahan ng tao ay nagdidepende sa material na mga bagay. Mga kapatid, mga kaibigan, kapag ka mangyari na may economic collapse, ang mangyayari, tayo ay madidiskoryo. Pero kung ang atong pagsalig tiunay diha sa Dios, bisag unsay mahitabo sa kapaligiran, bisag unsay mahitabo sa palibot, kung tiunay ang atong pagsalig diha sa Dios, siya ang atong number 1. Dili ta mabalaka kay siya nagalantaw kanato. Again and again, when our faith is anchored in Jesus and the eternal treasures of His Word, then we are secured all the time. Because in the hands of God, we are all secured.
Our God is powerful than any viruses, than any COVID-19 virus. He is such an omnipotent God who controls everything. What we have to do is to put our trust into His hands, beloved. Dili nato isandig ang atong kalipay diha sa mga material nga mga butang. Kay kung kana magsugod sa kahanaw o pag-us-us sa adlaw-adlaw ng pagkinabuhi, diha usab magasugod ang pagdaus-os sa atong kabutang sa kinabuhi ug daghan mga kaguol nga moabot sa atong kinabuhi. Money provides only temporary satisfaction, beloved, and superficial happiness. When our happiness is dependent on the amount of money we have, we are choosing a marriage. Those who are trusted their money as a source of happiness will be greatly disappointed when time comes. What they have lived for will quickly vanish. Their dreams will be dashed. But if we put our total dependence upon God, our family will survive and be secured even in the tough time. Our family will survive physically even during this global pandemic. Ang atong pamilya will survive emotionally amid stressful situation bisan padunay kaguliyang ug kakulba maghigalaan. When we come to Jesus, the author and the finishers of our faith, He holds our future. Beloved, walay lain nga atong sandigan. Walay lain nga atong kuhaan og kusog sa kapanahunan karon. Iprioridad nato diha sa Dios. Sa katapusan, nagingon si Ginoong Hesus, "Come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest." Come. This is an invitation of Jesus Christ to each one of us. Naa sa inyong tagsa-tagsang panimalay. Ang Dios do na invitasyon sa ato that we should come into Him kay iya tatagaan og pagpahulay. Nasayod ang Dios nga do na tay mga kabalaka. Nasayod ang Dios nga do na tay mga kaguol tungod sa problema karon, panarabaho, panapi ug uban pa. Sakit. Apan ang Dios nagkanayon. Come to me, all walay gipili of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your soul. Tayo po ay lumapit sa Panginoon, mga kaibigan. Walang ibang ating sandigan kung hindi ang Panginoong Hesus. Father in heaven, we would like to thank you for what we have learned today. We pray, Father, for your continued guidance and protection to each one of us. Thank you for your love. Thank you, Father, for everything. We commit everything into you because you are only our hope. This we pray in Jesus' name. Amen. Indeed, God is still in control in this time of crisis. Therefore, let us trust Him for whatever happens. See you again tomorrow night for our last topic, a place of eternal security. Good night and God bless us all.